Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sinaw na mong hangarin, ang taong ay ubusin, upang siya ay makapiling, mapag-irog na Diyos natin. Dakilang biyayang pangako niya, suminay na. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyong lahat ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo. At sumayo rin. Natitipon dito bilang pamilya ng Diyos, manahimik tayong saglit upang alalahanin ang ating pagiging di karapat-dapat at hilingin sa Panginoon ang kapatawaran at kasiglaan. Para sa mga pagkakataong na ipagpalagay natin ang ating pagiging kasapi sa simbahan, ay nagkulang tayong mamuhay alinsunod sa mga kahilingan nito. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa mga pagkakataong tayo'y nagkulang sa paggalang sa simbahan at maaaring nakapagbigay ng di magandang halimbawa sa ating kapwa, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Para sa mga pagkakataong higit nating pinahalagaan ang mga bagay na material kaysa espiritual na kapakanan ng ating mga kapatid, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, mula sa mga buhay at piniling bato, ikaw ay nagtayo ng dakila at walang maliw na tahanan mo. Pag-ibayuhin mo ang paglukob ng Espiritu ng iyong kagandang loob sa iyong sambayanan upang kami lalong sumulong bilang iyong lungsod ng kapayapaan sa kalangitan sa pamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Ezekiel. Noong mga araw na iyon, bumalik kami ng anghel sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo, sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos nito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pampang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ng bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito at mawawala ng bunga. Pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanig man, kahit nasa dagat ang bundok mabuwal. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos. Sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Nasa atin ng Diyos makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Ano man ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ikaw ay hahanga. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Pagbasa mula sa unang sulat
ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kayo ang gusali ng Diyos. Ayon sa kaloob ng Diyos sa akin, ako ang naglagay ng pundasyon bilang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpapatuloy ng pagtatayo ng gusali. Ngunit maging maingat ang bawat nagtatayo, sapagkat wala ng ibang pundasyon na maaaring ilagay liban sa nailagay na si Hesukristo. Hindi ba niyo alam na kayo'y templo ng Diyos na naninirahan sa inyo ang Kanyang Espiritu? Parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos, at kayo ang templong iyan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. 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 Alleluia, alleluia. Aking bahay na pinili ay pagpapalaing lagi, ng ngalan ko'y manatili. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa, at mga kalapati, at ang mga namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, "Alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan, "Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko." Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, "Anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?" Tumugon si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw." Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito, at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapanalig. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagtatalaga sa Palasyong Simbahan sa Laterano, Roma. Siguro marami sa atin nagtatanong bakit itong kapistahan na ito ay kailangan ipagdiwang kahit na sa araw ng linggo. No? Mag-i-skip ulit tayo ng 32nd Sunday in Ordinary Time para ipagdiwang itong kapistahan
na ito. Itong kapistahan na ito ay mahalaga kung babalikan natin ang ating kasaysayan bilang isang simbahan. Pagkatapos namatay at muling nabuhay ang ating Panginoong Hesukristo, ipinagpatuloy ng mga kanyang tagasunod ang pagpapahayag ng mabuting balita. At ang pagpapahayag ng mabuting balita ay hindi madali para sa kanila. Sila ay inusig at marami sa kanila ang nag-alay ng kanilang mga buhay dahil sa kanilang paniniwala, dahil sa kanilang pagsampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, ang anak ng Diyos, namatay at muling nabuhay. At ang pag-uusig na ito ay nagtapos noong 312 AD, sa pamagitan ng Edict of Milan. At sa pagtatapos na iyon ay ngayon hindi na patagong magtitipon ng mga Kristiyano at magdiriwang ng banal na Eucharistia. Ngayon ay pwede na nilang ipahayag ang kanilang pananampalataya ng hayagan sa nakikita ng lahat. Upang pasimulan itong bagong yugto ng kasaysayan ng simbahang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo ay ibinigay at itinatag itong Basilica, Palasyong Simbahan ng Laterano sa Roma. Mahalaga ang kapistahang ginugunita natin November 9, 324 kasi ito yung pagpapasinaya, dedication of the Lateran Church. Ito dahil ito ang una at pinakamakatandang simbahan natin. At ito rin ay sumisimbolo ng ating pagkakaisa dahil itong basilika nito, itong basilika ng ating Santo Papa. Ito yung kanyang the seat of the Bishop of Rome. Walang iba kung hindi ang ating Santo Papa. Pinagdiriwang natin ang pagkakaisa natin bilang simbahan na ang pundasyon ay ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga makikita natin sa ating mga pagbasa ay mga tumutungkol sa templo, kung gaano ito kahalaga. Sa ating unang pagbasa mula kay Propeta Ezekiel ay narinig natin ang pag-asang binibigay ng Diyos sa pamagitan ng propetang ito. Ang sambayanan ng Diyos ay napatapon sa Babylonia. At noong nandoon sila, nakita nila parang walang saysay ang kanilang buhay dahil malayo sila sa kanilang lupain at malayo sila sa templo. Ang templo na para sa kanila ay pinagmumula ng biyaya ng Diyos. Ito ay malayo. Wala sila dito. At ang kanilang pinapangarap ay sana ay makabalik sila upang ma-restore ang templo ng Diyos. At muli silang makasamba dito. Dahil nabatid nila na walang kulay, walang halaga ang buhay nila, walang direksyon ang buhay nila kung hindi nila na-encounter ang Diyos sa templo. At yung ninanais na yan ay ipinagkaloob sa kanila ng Diyos. Sila ay nakabalik sa lupa nila at na-restore ang templo. Pagpapakita lamang ng katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako. Kung ganoon ang kamalayan ng mga Hudyo, mga Israelita, nung panahon ni Propeta Ezekiel, na mahalaga para sa kanila ang templo, at ito ang kahulugan para sa kanila, ay sa ating mga Kristiyano ay mas pinalalim natin ang kahulugan netong templo para sa atin. Sa ating ebanghelyong narinig, ang bagong kahulugan ng templong ito, hindi lang yung templo na gusali, kung hindi mismong si Jesucristo ang templo ng Diyos. At itong templo ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi lamang tumutukoy sa gusali, ay ito'y tumutukoy sa sambayanan. Lahat ng mga bininyagan, lahat ng sumasampalataya kay Kristo ay templo ng Diyos.
sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. At yan ang paanyaya ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa, na huwag ninyong kalilimutan na kayo templo ng Diyos. At huwag ninyong kalilimutan ang inyong pagiging templo ay isa lamang ang pundasyon, at huwag ninyong papalitan ng pundasyon na yan. Ang pundasyon ay ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, kung ganito ang ating pananaw, kung ganito sinasabi ng ating pananampalataya tungkol sa templo o tungkol sa simbahan, marapat lamang na bigyan nating halaga ang ating mga simbahan. Kaya nga nakita natin sa tagpo ng Ebanghelyo ni San Juan kung paano naggalit ang ating Panginoong Jesucristo, kung paano at ano ang ginagawa ng mga tao sa templo, sa tahanan ng kanyang Ama. No, ginawa nila itong palengke, no? At ang kinaiinis ni Jesus ay hindi na nga ginagalang itong tahanan ng Ama, ay ito ay ginawa pa rin nila na pagkakataon kung saan sila'y manglamang ng kanilang kapwa. Yung mga pagbili ng mga tupa ng baka, pagpapalit ng salapi, ay ito'y pinagmumula ng korupsyon. No, at sino na naman ang talo pagdating ng mga ganitong kalakalan? Ang mga mahihirap. Yung pag-aalay hindi tatanggipin, sasabihin, hindi pwede yan, o bumili ka ng ganito, etc., etc. No? Talo na naman ang mahirap, at yun ang kinaiinis, kinagagalit ni Jesus. Napakakapal ng mukha hanggang sa tahanan ng Ama. No, walang konsensya, walang budhi, kayang gawin ang panglalamang sa kapwa. Kaya ito yung paalala para sa ating lahat. Tayo sa panahon ngayon, paano natin tinitignan ang ating simbahan? Ito ba ay mga espesyal? Tinitignan ba natin ito na mga espesyal na mga gusali na tanging ibinukod para sa sagradong pagdiriwang ng banal na Eucharistia, kung saan nai-encounter natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. At kung ganito ang ating pagtingin, nararapat lamang na ipagkaloob natin ang tunay na paggalang at pangangalaga sa ating mga simbahan. Dahil ika nga nila, kung paano at ano ang itsura ng ating simbahan, ay ito'y salamin ng kung sino tayo bilang isang komunidad ng Kristiyano. Ang ating mga simbahan ay ang ating mga tahanan. Ang tahanan ng Diyos, ang tahanan natin bilang mga Kristiyano. Kaya sana ay ibigay natin ang naukol na paggalang, pagrespeto at pangangalaga sa ating mga simbahan. At gayon din, tayo ay inaanyayahan na tayo ay tumulong sa pagpapanatiling maayos at magaganda ang ating mga simbahan. Dahil ito, kung tinuturing natin itong ating tahanan at tahanan ng ating Diyos na sinasamba sa pamamagitan ni Jesucristo, ay marapat lamang na igawad natin ang ganitong pagrespeto at paggalang at suporta sa ating mga simbahan. Mga kapanalig, muli po pinapaalalahanan tayo ang pinakamahalaga na mensahe ng ating pagdiriwang ngayon. Tayo'y mga templo ng Diyos. Nawa maging karapat-dapat tayo tawaging templo ng Diyos sa uri ng ating mga pamumuhay. At sana bilang mga templo ng Diyos ay igalang at natin ang ating kapwa na mga templo rin ng Diyos. Upang sa ganun, ang ating buhay ay tunay na sumalamin sa isang komunidad na tunay na nagpupuri, tunay na nagkakaisa ng pagbibigay kaluwalhatian at pasasalamat sa tunay at makapangyarihan na Diyos, sa ngalan ni Jesus, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Nawa, palagi tayong pagpalain ng poong may kapal. Amen.
Atin po ngayong ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Tayo'y nasa tahanan ng Diyos, isang bahay dalanginan, at dito'y nakalaan ang lahat para maitaas sa Kanya ang ating mga puso't isipan sa pagpuri, pagsamba, pagpapasalamat, at pagdulog ng mga kahilingan. Inaalala ang mga pangangailangan ng sangkatauhan, manalangin tayo at sambitin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Na ang buong simbahang katoliko ay tuwinang maging isang malinaw na tanda ng katapatan sa Panginoon at palagiang tagapagpaalala ng kahalagahan ng pagsamba. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nang magbunga na maganda ang pagtatanggol ng Santo Papa, mga obispo at lahat ng mga namumuno sa karangalan ng tao at kalayaang panrelihiyon, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Na ang mga taga-pangasiwa sa paglikom ng salapi para sa mga parokya at samahang panrelihiyon ay makaisip na malinis na pamamaraang hindi maipagkakamali sa pagbibilit pangangalakal ng mga sakramento. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Na alalahanin tuwinan ng lahat ng mga nagsisimba ang kabanalan ng lahat ng lugar ng pagsamba at umasal ng nararapat. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, masuyo mong tunghayan kami ritong itinalaga mo sa paglilingkod sa iyo at natitipon ngayon para sa paghahandog ng banal na Eukaristiya. Iligtas mo kami sa lahat ng masama at lagi kaming tulutang mag-alay ng pagsamba ng tapat na buhay. Ikaw na nabubuhay at tagahari magpakailanman. Amen. Panginoon, aming alay, ito ang alak at tinapay sa altar mo. Iyong kamay, alay namin, aming buhay, bawat galak at lumbay, bawat pangarap naming taglay sa palad mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahaing ito at ipagkaloob mo sa mga nananalangin sa iyo ang lakas na dulot ng pakikinabang sa mga iniaalay dito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Minarapat mong manahan sa bahay dalanginang itinayo para sa iyo, upang kami mahubog mo bilang tahanan ng iyong Espiritu na may pagkakapuri mo sa pagtataglay ng iyong sariling kariktan. Itinalaga mo sa iyong kabanalan ang gusaling kababanaagan ng iyong tinipong sambayanang kaisa ng anak mo, palagi ng makapagluwal na mga kasapi na sa iyo'y sasapit ng maluwalhati. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa, kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati na iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago talanghanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Sasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y
dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mga Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at mga martir, at kaysa ni San Lorenzo Ruiz de Manila, San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan.
samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo ninyo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesucristo ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais
at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Panalangin para sa kaligtasan sa bagyo. Mapagmahal naming Ama, lumikha at Panginoon ng sansinukob, ang iyong pagkalinga ang nagtataguyod sa mga saliga ng daigdig, at ang iyong karunungan ang gumagabay sa daloy ng kalikasan. Taos puso kaming nagsusuma ng aming buhay na nagbabanta sa bawat isa sa amin. Manatili nawa kaming ligtas sa iyong mapagkalingang mga kamay. Masumpungan namin ang iyong kalooban sa bawat karanasan at matapat ka naming mapaglingkuran bilang mga katiwala ng iyong sangnilikha na may pusong puspos ng pasasalamat. Pawiin mo ang lahat ng aming mga takot at pangamba. Imulat mo ang aming mga mata at buksan ang aming mga puso upang makatugon kami sa pangangailangan ng bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. O mahal na Birheng Maria, aming masintahing ina, ipanalangin mo kami, yakapin mo kami sa manto ng iyong pag-ibig, at ipagadya kami sa lahat ng kalamidad. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, niloob mong ang lungsod ng kapayapaan sa langit ay aming mabanaagan sa nakikita naming sambayanan mo sa lupang ibabaw. Ipagkaloob mong sa aming pakikinabang, kami panahanan ng iyong kagandang loob at ang tahanan ng iyong kadakilaan sa langit ay aming mapasok sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa kaluluwa ng mga yumao. Panginoon naming Diyos, aming Ama, Ikaw po ang dahilan ng aming pag-iral at sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin sa iyo at nagmamakaawa. Kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng aming mahal na kapatid na yumao na sa daigdig na ito at nananatiling nasa iyong mga kamay. Kunin mo po sila at bigyan ng katahimikan sa iyong kaharian at pagkalinisin mo ang anumang karumihan upang sila'y maging karapat-dapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Nasa iyong mga kamay, Panginoon, ang kanilang kaligtasan. Iahon mo po sila sa apoy ng impyerno at bigyan ng puwang sa iyong kaharian. Magkaroon nawa ng katahimikan ang kanilang mga kaluluwa, gayon din ang kanilang espiritu, at makapiling sana nila ang iyong kaluwalhatihan, kadakilahan,
at pag-ibig na wagas. Iniling po namin ito sa pamagitan mo kaysa ng pagkakandili na mahal na inang si Maria at ni San Jose na patron ng mapayapang kamatayan. Amen. Eternal rest grant unto them, O Lord. And let perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. Mga kapanalig, inaanyayahan po kayo na maging isang Veritas Eucharistic Advocate para sa Christ-centered liturgical celebration. Huwag kalimutang sa bawat misa, si Kristo ang puso ng ating pananampalataya. Para po sa inyo mga pamisang pasasalamat, kaarawan, kagalingan, special intention, kaluluwa at mass sponsor o love offering, tumawag lamang po sa Religious Department 8925-7938, Local 129-131-137 o mag-text sa 0917-631-4589 at hanapin lamang si Miss Reni Jose o si Miss Ali Nahi. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit sa Panginoon. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.